Hello, magandang hapon po sa lahat. At kayo po ay alas 5:11 ng hapon. At tayo po ay mag-uusap po tungkol sa break muna tayo sa politics sa Pilipinas. Mag-usap lang tayo muna tungkol sa kung sino ba, Pilipino ba ang magiging pope sa kasusunod? So yan po ang ating pag-usapan para natin. Ngayon, bago natin pag-usapan, nais ko muna sabihin sa'yo, ako po si Toto Tirador. Doktor na, engineer pa. So, tapos siyempre, expert ako, legal expert ko, pwede ko sabihin, legal expert ako kasi doktor ako sa jurisprudence. At the same time, siyempre, naging abogado ako. At ang sa akin lang ganito ay very short. Maraming magtatanong, bakit ako ay natanggalan ng lisensya bilang abogado? Yan po ay dahil sa pagkikipaglaban ko para sa bayan at nilabanan ko po ang corruption. Medyo may pagkakamali ako ng konti pero pinaglalaban ko pa yan. Para sa inang bayan po ang aking ginagawa. So anyway, before we proceed, I will now share with you yung narration na napili ko patungkol sa kung sino mga kandidato na paborito para sa pagkapapa nitong matapos mamatay si Pope Francis na kagalang-galang at pinagkamamahal ng mga Katoliko at hindi lang Katoliko. Siyempre, iniisip natin na magiging kaparihan din niya ang papalit. Pero ito po muna, isi-share ko muna yung isang very short na narration kung sino-sino ang mga kandidato sa pagkapapa para sa susunod. Ito po sila. I-play na natin. Succeed. In countries like Sweden, Yan. Who will succeed Pope Francis? In a little more than 2 weeks, over 100 cardinals will begin the conclave, a secret vote to elect the next pope. There are already two clear frontrunners. Pietro Parolin is the Vatican Secretary of State, a role he has held throughout Francis's papacy. The Italian is seen as a balanced choice for conservatives and progressives. While he once decried legalization of same-sex marriage as a defeat for humanity after a vote in Ireland, he also recently clashed with U.S. Vice President J.D. Vance ahead of his brief visit with Pope Francis at the Vatican. The Vatican characterized it as an exchange of opinions over things like immigration, migrants, and prisoners. Luis Antonio Tagle. Kasi yung isa pala, ulitin natin Sino ba yung nakalimutan ko? Ulitin lang natin. Who will succeed Pope Francis? In a little more than 2 weeks, over 100 cardinals will begin the conclave. So, ibig sabihin, dalawang linggo mula ngayon ay magkakaroon ng Santo Papa at pagbubutuhan kung sino. Tapos ang tanong dito, sino ang susunod na Santo Papa? Ngayon, ang una dito ay binabanggit ay yung Secretary of State ng Vatican noong panahon ni Pope Francis. A secret vote to elect the next pope. There are already two clear frontrunners. Pietro Parolin is So Pietro Parolin na isa siya sa pinakapaborito rin. Kung ako sa tingin ko, Italian ito. the Vatican Secretary of State, a role he has held throughout Francis's papacy. The Italian is seen as a balanced choice for conservatives and progressives. While he once decried legalization of same-sex marriage as a defeat. So siya naging decried. Ibig sabihin, ayaw niya yung same-sex marriage. For humanity after a vote in Ireland, he also recently clashed with U.S. Vice President. So kinuntra niya rin si J.D. Vance, Vice President ng U.S. Kumbaga may issues diyan. Pati si Trump kasi si Pope, one of the last acts of Pope Francis ay sumulat kay President Trump ng US at saka Vice President J.D. Vance. Ang concern nila, hinihingi nila na itigilan na yung pagdideport ng mga tao. So sa ngayon, nakikita natin ay libo-libo na po ng mga Venezuelans at saka iba pang mga lahi ang pinalayas ng US mula sa US. Ang katwiran po ni Santo Papa ay kaya nga po sila umalis sa kanilang bahay ay sapagkat po ay Satanas po ang kanilang bahay. Naghanap po sila ng kabuhayan na maganda at doon nila nakita sa Amerika. So ang tanong, ang katayuan ni Pope Francis dyan ay, yan po ay
paglalabag po sa karapatang pantao. Hindi ka na tumingin sa bansa kundi tao. Karapatan ng bawat tao na mabuhay at makahanap ng masayang pamumuhay. At the only way that they know ay pumunta sa Amerika at nakita nila nito sa Amerika. Vance ahead of his brief visit with Pope Francis at the Vatican. The Vatican characterized it as an exchange of opinions over things like immigration, migrants, and prisoners. Luis Antonio Si Luis Antonio Tagle naman, Pilipino. No, 3 po yung Pinoy sa Vatican ngayon na buboto. So sa 3 Pinoy po, isa dyan si Luis Antonio Tagle. Ang isa si Cardinal Vidal, Cardinal David, at ang isa po si Cardinal Advincula. So ang ibang mga kardinal ay hindi kasapi po sa pagbubuto-buto sapagkat po ay pinipili lamang po ang buboto na below 80 years old. So ang pagkakaalam ko si Cardinal Tagle ay 67 years old. Kaya ito sila ni Cardinal Advincula, si Cardinal David ay below 80 years old. So kung ako tanungin niyo ay medyo nakakalamang na yung ating pambato, no? Si Cardinal Luis Tagle sapagkat po 3 boto na kagad. Hindi ako sigurado pero sa pagkakaintindi ko, ang sistema ng pagbutuhan na kung sino ang susunod na Santo Papa ay ganito po yun. Sikreto po yun. Napakasikreto. At bawal ni isa man sa kardinal na napapasok doon sa buboto ay na magsalita sa labas kung paano naganap ang boto. Pero may nabasa ako ng proseso ay ganito. Kung sino lang po yung kasapi, mga 100 sila na mga kardinal, ang buboto below 80 years old ay ang gagawin po nila, sila po ay lahat sila ay kandidato. So lahat sila na kandidato ay buboto sila sa kung sino ang gusto nila na magiging sunod na Santo Papa. Ang pagbuboto po ay sa papel isusulat at sikreto at hindi alam ng iba kung sino ang binoto ng isa. So, kailangan sa pagboboto ng lahat, kailangan makakuha ng boto yung mananalo na kung 100 po ang botante, dapat 67 votes makukuha ng mananalo at siya magiging Santo Papa. So ngayon, pag buto-butuhan sikreto at kung ang halimbawa nanalo ay hindi umabot ng 67 votes, uulitin po ang pagboboto at ang mga papel na sinulatan ng kanilang boto ay susunugin. Susunugin at magboto-boto ulit, bibigyan ulit ng bagong papel. So, ibig sabihin lang bang yan ay yung diyan mamakita utos talaga ng Diyos sa isip ng bawat kardinal kung sinong iboboto. So, sa pangalawa, ulitin ang proseso at sikreto rin at kung wala pa rin makakakuha ng 67 votes ay, o 67% pala, ay yan 67 votes sinasabi kung 100 ang mga botante. Pero kung hindi 100, at least 67%. So ngayon, kung hindi pa rin aabot sa 67% yung number 1, ay susunugin ulit yung baluta at bibigyan ulit sila ng bagong baluta pero magpapahinga daw sila, magdadasal muna sila lahat. Sa sunod na araw magboboto na naman ulit hanggat sa makuha po yung 2/3 or 67% na boto ng mananalo. At kung sino man mananalo at kung may nanalo na ay magpapalabas po ng usok na puti doon sa chimney ng Vatican. Pero kung wala pang unang boto, pag walang nanalo, magpalabas po ng usok na itim sa chimney. At kung pangalawang boto, wala pa rin nanalo, ay magpalabas ng usok na itim pa rin ulit. Hanggat sa kung may nanalo na magpalabas ng puting usok. So pakinggan natin yung presentasyon nito ng expert na channel na kung saan ay isa sa paborito na tinitingnan na mananalo si Luis Antonio Tagle na Pilipino. Pero sa ngayon, paano ba ang magiging basihan ng mga, kasi sa lahat sila botante. So ibig sabihin, tao lamang din po yan mga botante. So kung sino ang iboboto ng bawat isa, na-influensyan yung kanilang isipan sa pinapalagay na influensya ng Panginoon yun, kung sino ang iboboto nila. Pero siyempre, nanggagaling po sila sa iba't ibang panig ng mundo at expectedly, hindi nila kilala ang isa't isa.
So, diyan natin malalaman kung sino ang mas kilala ay mas lamang. Halimbawa, may mga botante o tatlo ng botante sa Pilipinas. Yung tatlong boto na kagad yan kung nagkaisa sila. So, sa tatlong boto ay malamang si Tagle mayroon na kagad, no? Pero siyempre, kailangan din ang boto ng iba. So, pakinggan natin ulit. Tagle from the Philippines has been dubbed Asian Francis because of his commitments to social justice similar to the late pontiff. He was the leader of a charity of international Catholic organizations until the entire leadership was fired by Francis after accusations of bullying of employees. While Tagle was not in charge of day-to-day operations, this may affect his candidacy. If elected, though, he would become the first Asian pope. The next two with the highest odds on betting agencies are Italian Matteo Zuppi and Hungarian Cardinal Peter Erdo. While Cardinal Peter Turkson from Ghana, who was a close advisor of Francis on climate change, is also given a high chance to be the first pope from Africa. Going by the history, it's most likely the next pope will be Italian. 217 of the 266 popes in history have been from Italy, but also Francis greatly changed the makeup of the College of Cardinals, appointing over 140 from outside of Europe. And what happens inside the Sistine Chapel will be a secret until that white smoke pours from the chimney. Who will succeed Pope Francis? In a little more than 2 weeks, over 100 cardinals will begin the conclave, a secret vote to elect the next pope. So, There are ulitin lang already natin two na wala ako clear sa Pasig. frontrunners. Pietro Parolin is the Vatican Pietro Secretary Parolin. of State, a role he has held throughout Francis's papacy. Yan ang unang Italian is seen kandidato as a balanced choice for na paborito. conservatives and progressives, while he once decried legalization of same-sex marriage as a defeat for humanity after a vote in Ireland. kumontra He siya also sa same-sex recently marriage. clashed with U.S. Vice President J.D. Vance ahead of his brief visit with Pope Francis at the Vatican. The Vatican characterized it as an exchange of opinions over things like immigration, migrants, and prisoners. Luis Antonio Tagle from the Philippines Oh, yan, si Luis Antonio Tagle. Tingnan natin kung ano mga kalidad na meron kay Antonio Tagle. has been dubbed Asian Francis. O Asian Francis. So, inuuri siya na kamukha parang kung ano si Pope Francis, parang si Pope Francis sa Asia. Because of his commitments to social justice, Social justice ang kanyang top agenda. Ano bang social justice? Ang social justice po ay ganito. Ang mga mahirap ay bigyan ng tulong para umangat ang buhay. Ganun na po social justice. similar to the late pontiff. He was the leader of a charity of international Catholic organizations until the entire leadership was So siya palang tinalaga ni Pope Francis na magiging pangulo sa lahat ng charity works ng Katoliko. fired by Francis after accusations of bullying of employees. So medyo sa employee, medyo ma-stricto siya. Kaya binubuli yung mga employee ng mga sa charity. Tagle was not in charge of day-to-day operations. This may affect his candidacy. If elected, though, he would become the first Asian pope. Kung mananalo siya, siyang unang-unang Asian Pope. The next two with the highest odds on betting agencies are Italian Matteo Si Italian, ito pala Matteo Zuppi, Italian. Zuppi and Hungarian Cardinal Peter At Erdo. si Peter Erdo, Hungarian, kamukha ni Pope Benedict. While Cardinal The Peter 16th. Turkson from Ghana, who was a Saka si Peter Turkson, itim siya. close advisor of Francis on climate change, is also given a high chance So, to ang be the kanyang paborito ay climate change na issue. first pope from Africa. Going by the history, it's most likely the next pope will be Italian. 217 of the 266 So, sa 266 na Pope sa history ng papacy, ay 217 ay Italian. popes in history have been from Italy, but also Francis greatly changed the makeup of the College of Cardinals, appointing over 140 from outside of Europe. And what happens inside the Sistine Chapel will be a secret until that white smoke. So, ngayon, expected nila na hindi na ba malaki ang chance na hindi babalik na Italian pa rin maging Pope sapagkat marami pong inappoint si Pope na kasapi ng College of Cardinals na sa labas ng Europe ang inappoint. So, iyan po ang magiging chance naman ni Antonio Tagle at saka yung Cardinal sa Africa. Ibig sabihin, yung mga Cardinal na galing sa labas ng Europe ay may chance. So, iyan lamang po. Sana ipagdasal natin na yung kasunod na Papa po, Santo Papa natin ay siya Pilipino na. Salamat po. At kung iyan man mangyari,
ang mangyayari po niyan ay kung ikaw po, Pope, habang buhay mo na kargo ang pagiging Santo Papa at hanggang mamatay ka, kagaya kay Pope Francis, diyan din siya ililibing. Kumbaga, para pong hiniwalay mo na sarili mo sa iyong pamilya. Hiniwalay mo na sarili mo sa kapatid mo, sa kung sino man, kung may nanay, tatay ka pa, pero most likely wala na pong tatay, nanay si Cardinal Tagle at nasa langit na. So ngayon, papunta naman tayo siguro. Iyon lang po ang aking may papakita. Mamaya, ipapakita ko sa inyo pinaka-worst na mga papa, Santo Papa sa kasaysayan ng papacy. Okay? Ang dyan lang muna tayo. Sabi naman ni Soothing Meditation, libre mangarap. Kaya mangarap ka na lang, magiging katotohanan pa. O, ang pangarap po ay pwedeng maging katotohanan kung matutupad. Ganon po yan. So Albert Planyar, the West Bishops are in numbers and don't want Asians to overpower them. Siyempre, that is only kaisipan, pero hindi naman siguro. Modern na kasi tayo ngayon. Iba naman ang tingin na sa mga Asians ngayon. Maximo Dakaya, good evening, Sir Toto. Good evening din po. Si Rosiler Bonita, Vicente Soto, 59, presidente ko, isa sa batas kamatayan para sa politiko o government official o busin na magnanakaw sa kaban. Si Vicente Soto ba? Vicente, hindi. Si Vicente Soto, tumatakbong pagka-senador, hindi naman siya 59 years old, 60 plus na siya. Si Emmanuel Chan, hope and pray with God. O magdasal na lang tayo kung sino na mapipili na pagiging Pope ay yan po ay ating tutulungan, lalo mga Katoliko kagaya ko. Hindi uyaw, Toto, please maawa ka, Toto. Tirahin mo si Erwin Tulfo. Sige, kasunod na topic po si Erwin Tulfo at saka si Ben Tulfo. Zone Radar, global superpower ng presidente ang Pinas na nilalait ng vlogger ng Mindanao sa BBM. Mabuhay wag mo tayo magkuha ng Katoliko dito sa kuan ng politika sa sa usaping Pope. MG Kernel, well, sana tayo malaki sa isa, top 3 sa buong mundo. So actually, number 1 ata tayo sa paramihan ng Katoliko sa Pilipinas. Yan lamang po ang ating masasabi at sana ipagdasal natin na yung masusunod na Pope ay maayos, kasing ayos ni Pope Francis. Alam mo, si Pope Francis, hindi ko makalimutan sa kanyang pagpunta sa Yolanda sa Tacloban. Siya lang kauna-unahang papa na gumagawa ng ganon na pumupunta sa liblib na lugar kagaya niyan. So, Maximo Dakaya, Casyong Probinsyano, wag na baka murahin pa ni Tatay Digong. Ay, hindi na. Wala. Ano lang yun yung pura. Hindi naman mura. Ano yun? Mura pang politika lang yun. Hindi naman mura na totoo. Jupiter Pluto, sana isyan. Sana isyan nga. Okay, pagdasal po natin lahat at mamaya konti magbiyakan ako. After 15 minutes po ay magbablog ulit ako.